Ayan, so kasama natin si Sir Kimo Alarcio at andito tayo sa Lawak, Pangasinan. Ayan, sir. Yes, sir. Nice to meet you, Sir Buddy. Yes, Thank sir. you for having me. Nakaka-starstruck at ano. Actually, this is a dream na ma-feature po sa agribusiness dahil talagang ito yung naging drive ko para mag-venture sa agriculture. Oh, talaga, sir? Yes po. I'm an avid fan since 2016. Oh, Nung graduate ako nung ano pa, format? Nung graduate ako ng college, syempre nagre-research na ako. Then agribusiness ang Ano bang degree mo ng college? marketing. Marketing. BSBA, major in marketing. Yes po. Ngayon nandito po tayo ngayon sa Barangay Butige, Lawak, Pangasinan. Ang highlight po natin ngayon is sugarcane. Yeah. Sugarcane. So napanood ko po yung vlog ninyo nung nakaraan. Ang product po nila is basi. Basi and vinegar. Pero this particular type of product po is sugarcane juice. Sugarcane juice. Refreshment siya. Oh, so i-extract from the cane. In-extract from the cane, then yun, magkakaroon ng mga mixes like may halong lemon, may halong So nakapag-develop po kami ng different kind of variations like sa juices. So meron kaming lemon, calamansi, with mint, with cucumber, and so on and so forth. Passion fruit. Passion fruit is also part, pero ang tinitignan namin ingredients kasi yung abundant eh. So yung para sustainable. Which is calamansi. Yes. Calamansi. One of the most. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Q. Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. May kausap ako na chef. Sabi niya, of all the citrus, ang pinaka-stable yung lasa, yung hindi nagbabago. Yes, is totoo calamansi. Totoo po yan. Even after preservation, after pasteurization, ano pa rin siya, yung quality pa rin. So, other than juices, na-apply din natin siya sa shakes, coffee, milk tea, and alcoholic drinks. So may mga ano na kayo, may mga stores? Yes. Wow.
Stores, pero so we have a branch in Bolinao. Meron kaming isang rolling store. Saan yan yung rolling store? Dito po siya palagi sa buong Pangasinan? Not necessarily, pero dito po siya palagi sa Binalonan. Binalonan. So, meron din kami ngayon sa SM. Nililigawan namin sa SM. SM Ordaneta. Ordaneta. SM Ordaneta. So, what we basically did, kasi since yung sugarcane juice is a new concept, mahirap naman po siyang itayo agad-agad sa isang brick and mortar. No? So, to test its feasibility. So, ang ginawa po namin, way back in October 2023, nakipag-participate tayo sa mga bazaars. So, all over, across, siguro mga ilang bayan dito sa Pangasinan, to test its feasibility. Kasi, maliit ang puhunan, so minimize ang risk, para makita natin kung kakagatin ng tao. Kumusta? Kinagat? Surprisingly, may mga stores na pinilahan, may mga stores na sakto lang, may mga stores na depende siguro sa location. Depende sa location. Yun po yung napag-aralan namin. And at least na-identify namin kung saan kami area na feasible. Like ano yung mga areas na very feasible ang sabihin na natin product. Sa mga more on mga first class. Medyo city. First class. First class. Kasi kahit hindi city, basta first class. Okay. Kinakagat namin. Siyempre, with the right business diskarte. Ayan. So, later on, i-discuss natin yung details na yan. Kasi pag mga medyo bata, iba yung isip, paano mag-isip in terms of marketing. Yan. So, yan yung matututunan ng mga audience natin. Sige sir. Sige mo, anong papakita natin yan? One of the challenges po ng business po namin as a sugarcane juice is the supply. So, unlike sugar production and vinegar production, di ba ang program nila for planting is one time, big time, then harvest at a one time, big time ulit. And store. So, store nila, ferment nila. Unlike dito sa juice business, sir, we have to maintain the freshness of the sugarcane stocks. Para, syempre, yung quality ng juices. So you just harvest what is needed to be extracted. Yes po. And syempre yung shelf life niya hindi rin nagtatagal. So siguro kung may balat, kasi pag once na hinarvest mo yan, 1 week lang itatagal niyan. Pero pag peeled, once na hinarvest mo yan, pag pinil mo, 3 days lang. 3 days. Kasi pinipil pa yan para matanggal yung balat to get rid of the yung mga maruruming. Pero walang preservation nung let's say binalatan mo para wala po. Extend? Kasi yun po ang niche po natin natural. You want it to be as fresh as possible. As fresh as possible and natural as possible. Kasi yun po yung napag-aralan natin sa market ngayon, na ang consumers ay they want it natural, they want it fresh. Meron na po siyang market for mga natural products. Kaya, yun po. So, ang ginawa po natin dito, as you can see, ito po, ready for harvest. Ito ready for harvest. So, yes po. Ilang months na siya nakatanim, itong ready for harvest? Tinanim po yan, sir, nung November So, almost 8 months. 8 months na po siya, going 9 months. So, na-discover namin, it's the perfect taste. For juice. It's the most optimum and perfect taste talaga. Ito yung edad na pinaka makatas, sakto yung tamis, kasi pangit din yung sobrang tamis. And hindi siya, napansin ko, hindi siya ganun kabilis mag-oxidize. Yung juice niya. After extraction kasi nag-oxidize yan. So ang galing ng sugarcane, no? Depende doon sa that's additional learning from us, no? Na pag 8 months for juice, kasi doon sa Ilocos na mention nila, pag 1 year is for basi or vinegar. Yes po. Pag more than 1 year, it's for sugar. Yes po. May gusto po kasi silang i-achieve na Brix content, meaning in layman's term, sugar content. So na-achieve nila yan on
12 months. Pero naranasan din po natin yun, yung 12 months na yun. Sobrang tamis. So we have to adjust on the mix. Yeah. So as you can see, since yun nga po yung challenge sa amin, yung supply, paano po namin siya ma-maintain na always fresh, na all year round. So ginawa po namin by plot. Nakaprogram po yan as much as, ang ideal kasi every month nagtatanim ka So continuous yan dahil naka-plot ka. Kumbaga, on a monthly basis, meron kang 8 months old na ready for harvest. Yes po. Parang ganun. So all year round, may 8 months ka na yes po, ganun plant. Po. All year round, all year round, dapat mag-harvest tayo. Kasi hindi naman po pwedeng tumigil ng business Yeah. Lalong-lalo na ngayon na ito rin po yung challenges ng ibang sugarcane juice business. Kaya maraming hindi tuloy-tuloy na nag-ooperate. Siguro may mga nakikita ko na nagsasara dahil yung challenge nga is yung supply. So ito po yung program na mai-showcase po natin na continuous planting. And kung tutusin, sino nga po yung maglalakas loob na farmer na kung may kakausapin kayo, susugal siya sa ganong program of planting sa sugarcane. Kung hindi si LGU lang muna. Siyempre, ipapakita po natin something na bago, hindi yan traditionally ginagawa. Hindi siya traditional. And siyempre, mabuti nga po nandyan po si LGU, very supportive ang admin ngayon dito sa business na to. So, ayun. So, meron po tayo naka-ready for off-season. Meron ngayong monsoon, meron tinatawag silang monsoon na talagang harvest season talaga ng sugarcane. Naka-schedule yan for milling. So sinasabay sa schedule. Yun po kasi yung yung nakasanayan na timing ng mga one time farmers. big time. Yes po. Pero ang ginagawa po namin, ang tina-target namin ng harvest season is yung off-season, yung panahon na walang sugarcane. Para syempre tuloy-tuloy ang pag-serve natin ng sugarcane juice. Kimo ilang branches na all in all yung stores? Ang active now is 3. 3. Pero umabot kami sa siguro kung ito total ko nasa 12 branches. But nag-decrease ka? Yung supply. Yung supply. Tsaka yun nga po sir, nabanggit ko kanina na nag-focus kami on bazaars to identify saan kaming area so na ibig feasible. sabihin, kahit na nagbawas ka ng number of stores, yung bazaar mo malakas? Oo sir. Kasi it's yung mga bazaar is pagka may ganun, festival yan So ang tao... So hindi ka nawawalan ng bazaar every month or every day? Tuloy-tuloy may bazaar? Ngayon, tag-ulan, wala pong bazaar ngayon. Pero nagsisimula ang bazaar on bare months, diretso na yan. Ito ba yung bazaar na ino-organize ng provincial? May mga na umiikot sila ng every town for the whole Pangasinan? Iba pa yan? May mga bazaars po na organized, initiated by provincial. Okay. Pero most of the bazaars na pinupuntahan namin is mga LGUs. LGU. So yung LGU like, mismo? Binalonan Bazaar. Okay. So, bazaar ng Lingayen. Okay. Pistay Dayat. So, yung mga fiesta talaga. Festival, bazaars, fiesta, mga ganun. Kasi nandun yung tao to test kung kakagatin talaga yung product mo. Oh, I see. Kasi, so, your consumption for the bazaar is bigger than your stores? Yan po yung nakikita ko. Okay, so the bazaar plus the stores, how much yung need mo na sugarcane na to be harvested on a regular basis? Siguro sir, ang pinaka na-measure namin na pinakamalakas nun. Hindi kami bumababa ng 1 ton per day hanggang 2 tons. Yan, maximum. Na cane? Cane. So, on a daily basis? On a daily basis. Noon, nung malakas. Kasagsagan. Pero ngayon, 1 ton per week. Per week. Siyempre, so peak season is 1 ton per day. 1 ton per Ngayong week. off season, 1 ton per week. Per week. Siyempre, tag-ulan. Then, lalo nang sumabay ang pasukan, ang tao maraming ginagastos, so nagtitipid. Kaya medyo huminang negosyo.
Pero yun ang pinaghahanda namin yung... So gaano kalaking plantation ang kailangan mo for the 1 ton per day? Hindi ko pa po na-measure, sir, eh. Pero from October to February, ang nagastos namin is almost 100 tons. Ang na-consume? Oo. Yung 1 ton naman na yun, hindi naman diretso na 1 ton daily yun. Okay. Kasi may mga time na... Yun yung peak niya? Nung sumabay yung panagbenga, yun. Kasi pumunta ka rin na Baguio? Nagbagyo kami. Malakas talaga. To test the... And ang karamihan, 90% ng... Sinasabi ng mga locals doon, 90% ng mga tao doon is tourists. So, ang mga tao... Puro galing Manila? Puro galing Manila. Lalo't pag nakita yung product mo na... Kakaiba. Pag ine-extract doon sa harap nila yung juice, pag naglalakad sila, napapatingin sila. So, yun po yung kagandahan din ng business na kakaiba. Oo. Kakaiba, and it's also healthy. Mm-hmm. So, tingin ko makakahikayat po tayo ng mga other tao rin na gusto rin mag-venture sa ganitong business. Gaano po karami ang naihanda po namin? Siguro at around 15 hectares. 15 hectares kasi yung kausap naman namin na yun is open na rin siya sa ganitong business na sugarcane juice. So anong gagawin nung kausap mo? Mag-juice din? Hindi po. Magtatanim? Susuplayan niya ako. Okay. Susuplayan niya ako. Then, ng cane? Kung ano lang yung mabili ko, parang yun lang makukuha ko. Then, kung ano yung matitira, yun ang i-mill niya sa sugar. Kasi binigyan ko siya ng price na may kita na rin naman na siya. Oh, I see. So, parang nagsasalubong kami. Oo. Hindi mo in your case, hindi kaya ng plantation mo? Tingin ko hindi, sir. Kasi, nakita ko po yung demand eh. Yun po, ang pinaghahandaan po namin, yung susunod na off-season talaga. Okay. Kasi, this coming season naman, unlimited naman ang supply. You can buy anywhere. So, ang nagkakatalo talaga dyan, yung off-season. Dapat yun yung mapagandaan mo as a juice business. Siguro magtatanim kami kahit gaano karami, then di ba hindi naman masasayang? Di naman masasayang kasi with the growing demand and maraming ang mga tao na nakikita ko gusto mag-venture sa ganitong business. Yun, that's another opportunity. Pwede namin siya magpa-franchise ka ganyan? It's another that's option. another idea, option. Okay. But why you want to encourage people to go into this kind of business? Kasi more on ang advocacy ko to serve the market with the option na ang i-consume nila natural sugar. Oo. So hindi mo kayang i-fulfill yung demand, yung present demand. So sobrang laki, sir. Sobrang laki. Sobrang laki ng demand, sir. Hindi kaya. Hindi magpayaman ka muna na to. Titignan natin, sir, kung paano natin i-achieve yung i-serve natin yung market. Pero yun ang nakikita ko kasi yung maraming nagve-venture, may nakikita ko nagsusulputan eh. Okay. Na sugarcane juice. Okay. So it's an indication na may growing demand, gaining awareness ng mga tao, and it's really a viable business talaga. Kung may lang ako, itatanong ko lang sa iyo. Kasi, as for me I don't know for others, it's not new. Kasi marami nang nag-try na mag-extract. In fact, there was a time na meron yan nag-extract sa mall na ginagawang juice. But I don't know kung may flavor. But I think parang simply the extract. Tapos yun na yun, di ba? Actually, totoo yun, sir. Meron na pong mga chain of sugarcane juice businesses. Hindi naman po kami original eh. Okay. Pero what we did, kumbaga, sila na bahala sa area na yun. Dito ako sa area ko. Oo. Pero what happened to them? Andyan pa ba sila? There are some na nandyan pa sila. Okay. Dahil for somehow, nakakahanap sila ng way na diretso ang kanilang supply. So, supply din ang problema nila. Supply rin ang problema. So yung mga nagsulputan dati sa mga malls na parang kiosk, yes, di ba? Yes. So walang farm yung mga yon na sarili. Tingin ko, sir. Kasi
yun nga nakarely sila sa supplier ng peeled sugarcane. Lalo't lalo na ngayon na may mga kausap ko yung mga yan, yung mga suppliers. Oh, I see. So, nagtatanong-tanungan kami kung kamusta yung status ng mga supply. Ganun. For ngayon, kalagayan nila ngayon, nag-aangkat sila from Bacolod. From Bacolod pa. So, sa Bacolod, all year round eh. All year round sila. So, business opportunity rin sa'yo na mag-supply ka ng cane doon sa mga existing. Yes po. So, aside from my own consumption, nakikita ko na isa ring opportunity na mag-supply and magpa-franchise. Kasi ang daming inquiry, sir, ng yung business namin na kung franchising na, ganun. Siguro, yung idea sumasagi sa isip nila na gusto rin nila simulan, but they don't know how. Di po nila alam sisimulan dahil yung accessibility nung sugarcane. Ng sugarcane, Nag-ano yan sa akin tumatak sa akin yan kasi meron akong napuntahang farm na feature ko. Tapos, hindi naman yan ang topic namin. But, they're from Batangas. So, meron talaga silang sugarcane. Talagang it's the traditional crop nila yung sugarcane. But, because of the problem, diba, yung sa milling, yes po, na humina, ganyan-ganyan. So, unti-unti, hindi nag-convert sila ng farm into other things. But, may mga natirang sugarcane sila na konti-konti. Ginagawa niya, pinapajuice niya sa mga guest niya. So, ang ginawa niya, nung nag-break kami, may extractor siya Tapos, nag-extract kami, tapos nilagyan niya ng passion fruit. That's the reason why na-mention ko yung passion. So, nasubukan niyo na po pala? Grabe yan lasa, iba. Nawala yung asim ng passion fruit, nawala yung sobrang tamis ng sugarcane. Balance. Nag-balance. Yun po yung kagandahan sa sugarcane, sir, na kung iisipin ng iba, hindi nila maisip na masarap siya yung nasa Baguio nga kami, tinatawanan nga lang ng iba tinatawanan nila. Pero once na nag-build up yung mga bumibili, nakita nilang pinipilahan, doon na sila nakikurious. So, talagang sir, talagang kailangan po natin talaga i-educate yung mga consumers na this new type of juice pwede, this is an option na kesa sa mga other drinks na ang sweeteners nila ay sugar syrup. Yung mga sugary, condensed milk, sugary pa rin yan. So, viable ang sugarcane. Kaya dinevelop namin siya na magkaroon ng other variations. In-apply namin siya sa different types of beverages. Paano mo naisip to? Siguro, nung time na nasa farm ako, kasi yun nga, nag-venture ako into farming. Then, so, nag-farming, after graduation, nag-farming ka? Hindi ka nag-work? Hindi agad. Okay. So, marami akong businesses na trinay na nag-fail. So puro business ka talaga? Opo. Okay. Then, nung 2022, nag-run ako for, municipal councilor dito sa bayan. Fortunately, natalo. Kasi ba't kasi councilor dapat may? hindi sir. Tutusin kasi. After nun, nag-farm ako. So, parang naging, syempre, malungkot. Coping mechanism, farming, ganyan. Then, nagtanim ako ng papaya. So, ayun, naisip ko na, may parating na Binalonan Bazaar Okay. So, ano kaya pwedeng i-offer? Kasi, yun nga yung papaya, matagal yung waiting time na bago ka magkaroon ng income Okay. So, yun ang naisip ko, papaya shake initially. Pero ano pa ba yung bukod sa papaya na wala pa yung karaniwan? Okay. Yun, doon ko naisip yung sugarcane juice. And naalala ko, we had this business back in 2011. Yung ate ko pa yung naghahawak noon. So, meron kami existing machine. So, nag-business na siya. Yes po, pero hindi niya pinursue. Okay. So ganun nga yung ine-extract lang din na. Ine-extract. So what's the difference ng business mo doon sa business niya before? Siya parang merely trinay lang niya. Okay. Then yan, may mga different mixes din siya. Okay. Pero what I did, mas in-improve natin, then mas naging aggressive tayo. Okay. So talagang hataw talaga kami nun, sir. Different places, different festivals, pinupuntahan talaga namin to test yung potential ng business talaga. And ayun, ngayon, nililigawan namin ng SM para hopefully... Kiosk or store?
For the meantime, kiosk. Okay. For the meantime, kiosk. Kasi mahirap naman po na jump agad tayo into ano. Maganda ba traffic ng SM Urdaneta? Yes. It's second best foot traffic. First ang Baguio. Okay. Yes po. So, na-try din po namin SM Rosales, na-try din po namin SM Dagupan. Hindi po siya nag-click. So, yun po yung kagandahan ng short-term contract sa SM kasi exhibit lang yun eh. Oh, so, I see. O na every 2 weeks nagre-renew ka ng contract. At least kung hindi ka nag-click, pwede ka mag-pull out. So, ayun, minimizing risk para hindi ka matali ng napakahabang panahon. Siyempre, para maiwasan mo So, at present time, kumusta yung business mo? Ngayon, sir, it's kahit off-season, Malakas na. okay pa rin naman. Pero, iba yung naranasan namin nung bare months. Talagang... parating na tayo ulit. So, nagre-ready ka na? Yun ang nire-ready namin, sir. So, yun. Pinaghahandaan namin yung supply para makapag-go kami into franchising. Siyempre, sa franchising, hindi namin sila papabayaan sa supply. Kasi that's the number 1 problem eh. And siyempre, yung mga recipes na dinevelop natin, hindi naman tayo mapapahiya. Mamaya, sir, matitipan. Matanong ko lang yung, di ba yung mention kanina na 8 months yung ideal na sugarcane plant para doon sa need mo, para doon sa juice. Kumusta yung cultural management ng sugarcane? Kasi di ba, I understand ang sugarcane, once na tinanim mo yan, harvest mo, tutubo ulit, di ba? Tapos harvest mo, tutubo ulit. For the 3rd time, saka ka magpapalit ng new planting material. Is that also applicable to your case? Yes. Yes po. Pero kasi meron tayong mga standards na ngayon na gusto natin mangyari. Kasi on the 2nd and 3rd, karamihan payat na. So, syempre kung depende sa demand and supply, kung mahina yung supply, malakas yung demand, no choice tayo. Pero meron tayong standard na sinusunod. Like ito, first na tubo ito. Okay. Makikita ninyo na matataba. Oo. Matataba. Ang inaano kasi natin dyan, yung output ng juice niya. Yung juice, yung dami. So, we are targeting na more than 50% of its weight. So, halimbawa, 100 kilos. 50 liters. 50 liters or 50 kilos. Pero minsan, pag ganitong panahon, sumusobra eh. Pag tag-ulan. Yun ang next na tanong ko. Pag tag-ulan, hindi ba nadidilute yung sweetness ng plant? Diluted, pero perfect ang sweetness niya. Hindi siya yung best. It's the best. Grassy flavor, and yung output niya napakaganda, makatas. And sakto lang tamis niya. So we don't have to kailangan maglagay ng maraming ice para mabawasan tamis. Not unlike nung nagbagyo kami, daming nagrereklamo. Pero paulit-ulit naman sila bumibili. Dahil matamis. Kasi nga, no choice na kami. Summer, 12 at the same time, yung maturity ng sugarcane, 12 months na rin. So, na-reduce yung juice niya. So, we have to compensate doon sa ice. I see. Kaya, nagagalit yung mga customer, bakit napakaraming yelo. Akala nila ginugulangan namin sila. Pero, ang totoo lang, sobrang tamis naman kasi. Dapat pala may liquid ka na pang-dilute talaga na hindi yung ice, para hindi nila isipin problema puro kasi, ice sir, ka. Parang taliwas sa concept na pure. Parang gusto kasi namin siya na pure and natural, wala kaming dinadagdag. As is, kung ano yung lumalabas, yun ang serve namin. Pero pure pa rin naman yun. What's the difference nung naglagay ka ng water na malinis doon sa puro ice? It's the same thing. It's the same thing, pero yun ang pinaninindigan namin, no water added. Sige. No water added. Siguro, yung may mga times na yung mga customers sobrang selan and familiar na sila dun sa lasa. Umuulit naman sila bumibili pero nagpapadagdag sila ng tubig upon request ng customer. Okay. Sige, so ito yung ready to harvest? Yes, ready to harvest na po ito. Going 9 months. Meron ka bang tao to show ano yung
itsura nung ready to harvest? Ready to harvest, ganito po. Ikaw mismo. Wala po eh. So yan, ready to harvest po ito. Hindi po tayo nakapaglinis eh. Yan. Pagka ganyan na ang itsura ng stock niya. Ito ba yung green variety? Green variety, yes sir. So, bukod sa green variety, we are also testing, tinetesting namin din yung mga ibang varieties ng sugarcane, like yung Madela, na tinatawag nila, yung Violet, yung karaniwan na ginagamit natin nun, yung pinapangas natin. Pero ano mas masarap, the green or yung violet? We haven't tried yung Violet eh. Dahil tinanim pa lang namin siya noong December. So, nagkakaroon din kami ng mga experiments sa pagdating sa tanim para ma-i-ano namin dun sa farmer na ganito yung programa ng pagtanim. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.